Welcome everyone to Weekly News and IDW Mini Major Tidbits, and the topic for this video is PBBM, everything's fine in the Unity. Matapos ang walang hangganang tirada ni former President Rodrigo Duterte at 1st District Davao Representative Sebastian Duterte, ginigiit ni President Bongbong Marcos na ang tambalang unity ng mga pamilyang Marcos at Duterte ay matatag at patuloy sa pagsaserbisyo sa mga Pilipino patungo sa bagong Pilipinas, their kick-off campaign na ginawa last week sa Quirino Grandstand. Ang kanilang kampanya to reform the Philippines with this 8-point agenda 2 years into his presidency, which is kind of late, but una rito ang infrastructure development, food security, digital transformation of the government, enterprise development, human capital development, accelerating climate action and strengthening disaster resilience, strategic directions on transitions to full devolution or like decentralization, and research and development and innovation. Matatandaang nagiinit ang mga Duterte specifically patungkol sa People's Initiative for a Charter Change. Nag-hold ng rally si dating Presidente Rodrigo Duterte sa Davao City patungkol sa kanilang pagtutol sa Charter Change via People's Initiative, lalo na kabi-kabila ang issue patungkol sa pagsusuhol ng mga opisyal ng gobyerno o ilang mga negosyante ng kakarampot na 100 pesos at ayuda kapalit ng kanilang pirma in favor of proposing charter change sa Pilipinas. Paulit-ulit nilang sinasabi na Dabaweños are not for sale, echoing 1st District Representative Paulo Duterte sa kanyang pasari laban sa People's Initiative na lumalaganap sa buong Mindanao and possibly the entire region. Lalo na't ngayon, meron lang na 44 na distrito sa Pilipinas ang hindi nagbigay ng mga lagda para sa People's Initiative. Kasi kailangan at least 3% per district, but I will get on it later. Pinasaringan nila Atty. Harry Roque at mag-resign pa nga, sabi ni Baste. Mr. President, kung wala kay Bugma, kung wala kay aspirations, sa ibuhan na resign. Mayor Sebastian Duterte at kanyang dating Executive Secretary of Vico Rodriguez, si President Ferdinand Marcos Jr. na nagsasabing kanyang pinagsisisihan ang kanyang malaking kontribusyon sa pagkaka-elect ni PBBM. Nung tayo ay nagbuklod-buklod, nagsama-sama, ang ating tema ay unity. Ang tsatsaba, ang paglustay ng pera ng kaban ng bansa, yan ba ay magdudulot sa atin ng pagkakaisa o pagkakawatak-watak? Pati na ang kanilang pagkadismaya sa paglalaganap ng di umano'y illegal na droga sa bansa, pati na ang peace talks with CPP, NPA, NDF, tulad ng ginawa ni VP Sara Duterte nung kanyang tutulan ang pagbibigay ng amnestiya sa mga dating rebelde ng ilang terrorist groups tulad ng MILF, MNLF, CPP, NPA, NDF, and that Alex something brigade. Now, may tatlong paraan upang baguhin ang saligang batas sa Pilipinas. Number 1, we have the Constituent Assembly, which according to Article 17 of the 1987 Philippine Constitution, kinakailangang bumoto ang House of Representatives at Senate separately with a 3/4 majority or around 75% sa House of Representatives at sa Senado upang amyendahan ang saligang batas. We also have Constitutional Convention, which is slightly more at ease sa pagpapagawa ng CONCON. According to Article 17 of the 1987 Philippine Constitution, kinakailangang bumoto ang House of Representatives at Senate, again separately, but only with a 2/3 or 66.66% kung ikukumpara mo sa 75% ng Constituent Assembly. Kumbaga, itong 66.66% na mag-authorize sa kanilang paggawa ng convention para pag-usapan ang pag-amyenda sa saligang batas. With the proponents of the constitutional amendments ran the numbers, it said that it will cost the Philippine government a total of 14 billion to 28 billion pesos for a CONCON according to the National Economic and Development Authority o NEDA sa mga delegado at saka of course yung operating hours ng mga delegado na iniimbita sa Constitutional Convention. Marami pang gusto na pag-isahin na lang ang boto ng House of Representatives at Senado, which goes to show you na gusto talaga nilang tanggalin sa picture yung Senado at of course yung kanilang vehement opposition sa charter change. Now, dahil ayaw ng Senado sa charter change, ito ang nakita ng mga proponent ng Chacha para mapalitan or at least mapilitang talakayin ng Senado ang charter change. Number 3, we have People's Initiative. Wala ito sa Konstitusyon ng Pilipinas, ngunit nagkaroon ng legal way ang masa upang makapag-push ng referendum para sa pag-aamyenda ng kahit anong batas, budget, at even the Constitution itself. Basta magkaroon lang ng enough signatures to appeal to the government. Sa RA 6735, binibigyan ng kakayahan ang sambayanan para ihain sa Kongreso ang kanilang kagustuhang mag-amyenda by at least 12% ng mga registered voters sa buong bansa, at least 3% in all legislative districts. Kaya talagang nung tinanggal or pinush ng COMELEC na itigil ang pagbibilang at of course pagsasubmit, merong 44 na distrito sa Pilipinas ang hindi pumayag na magbigay ng signatures o mga perma para sa People's Initiative. Kaya hindi nila na-meet yung at least 3% in all legislative district clause sa RA 6735. Ang layo ng RA 6735 ay bigyan ng boses ang masa kung ang kanilang mga representante ay hindi gumagalaw ayon sa kanilang gusto, lalo na sa mga batas na ipinapanukala at naipasa. Isinuspende rin ng COMELEC ang mga proseso o pagpoproseso ng mga pirma sa
People's Initiative upang repasuhin ang nasabing implementing rules and regulation upang siguraduhin ang pagtahak ng landas sa pag-amyenda ng saligang batas. Kasi kahit anong allegations of malice or malice done with regards to the People's Initiative, makokompromisa or makokompromise yung push for People's Initiative, lalo na't ngayon maraming nagsasabi na, of course, I'd Selagman at Kabataan Party List Representative na merong nagbibigay ng ayuda kapalit ng pirma. At of course, meron pa yung 100 piso per pirma. May sinasabi pang secession o pag-alis ng Mindanao sa Pilipinas na pinangungunahan ni former President Rodrigo Duterte, presumably because they're being quote-unquote persecuted and will be prosecuted by ICC or by the ICC or International Criminal Court o Court International Criminal Court. I don't know. Dahil sa kanyang patuloy na pasading sa nakaupong presidente. Of course, ako, ayoko talagang ibigay si Duterte sa ICC. Kung gusto talagang makasuhan si Duterte, gawin. Sinasabi niyang mananatili si VP Sara Duterte as the Department of Education Secretary. Samantalang nagsalita naman si VP Sara Duterte na iginigiit na kahit na nirerespeto niya ang desisyon at freedom of expression ng kanyang ama at kapatid, hindi ibig sabihin nun ay parehas sila ng sentimiento sa administrasyon at sa ating presidente. Assalamualaikum. Taus-puso po akong nagpapasalamat kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa kanyang patuloy na tiwala at kumpiyansa sa akin bilang kalihim ng kagawaran ng edukasyon. Mahalaga ang kanyang pagkilala sa papel ng lahat ng bumubuo ng Department of Education sa pagsulong ng 8-point socio-economic agenda ng Marcos administration para sa isang bagong Pilipinas. Nagpapasalamat din ako kay Apo BBM sa kanyang paggalang sa aking mga paninindigan. Katulad na lang ng aking pagtutol sa pera ko sa lahat ng mga ito. Pinalaki ako ng aking mga magulang na may pagpapahalaga sa malayang pag-iisip at pagpapasya. Para sa akin, laging nangunguna ang katapatan ko sa paglilingkod sa bayan. Uunahin ko ang edukasyon ng ating kabataan at kapayapaan ng bayan. Ayon naman kay Senator Amy Marcos na nasa parehong rally ni former President Rodrigo Duterte nung sinabi niyang against People's Initiative Charter Change at kung saan parang nilalapastangan ang otoridad ng kanyang kapatid na nagsorry naman daw si Mayor Baste Duterte sa kanyang mga maanghang na tirada sa kanyang kapatid. Ngunit pinabubulaanan naman ito ni Baste, the Davao Mayor, at sinasabing nagsorry siya kay Madam Senator Amy Marcos as a sign of respect sa kanyang presidential sister. Pero hindi niya binabawi yung mga paratang or calls niya for resignation laban sa presidente. Ang video clip na ito ay galing sa aking series na News Item Worthy Recap. So check the entire videos for the complete weekly news recap and subscribe to the channel to be kept update sa mga local at global news na I'll make sure would be interesting to you and to you only. Particularly you. Ikaw, insert your name here. I don't know. Salamat sa panonood mga kabayang. For me, like, subscribe, and follow my links sa socials and for Joseph that would be linked down below. Sa susunod bali, of course, paalam. Psst.